So guys, this is Kuya A. How are you today? So guys, gusto ko lang mag-share muna tayo, no. Di mo na ako magagawa ng video ngayon. Ito yung sharing lang, maiksi lang naman, no, sa araw-araw na humaharap tayo sa mga makamundong gawain. Pasalamat tayo, no, sa ating Panginoon Diyos na buhay na andyan siya at pinapaalala sa atin yung mga dapat at hindi natin gawin ito. So gusto ko lang i-share yun sa Matthew 6:14 to 15, sapagkat kung patawarin ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng Ama na sa langit. Na dapat kung hindi nyo papatawarin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, ay hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan, di ba? Kung maiksing salita pero napaka-powerful, no. Ano lang yan huwag tayong magtanim ng mga galit sa ating puso. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, di paano pa kayo mga tao, di ba? Lagi tayo magpatawad, gumawa tayo ng tama. Yung mga mabubuting bagay kasi ang ikinalulugod ng Diyos Ama, no. Lagi tayo magpasalamat sa Kanya. At saka ito yung pinaka-importante, huwag nating hayaan na mabalot yung puso natin ng galit. Dahil pag ang ating puso ay galit, pwede tayong magkaroon ng sakit, spiritual at physical. So sa paanong aspeto? Sa spiritual, maaring mapalayo tayo sa faith natin, maaring pasukin tayo ng kaaway, yung diablo. Kasi dun yun pag ikaw galit yung puso mo sa isang tao, o kaya sa isang kasamahan mo sa kaibigan, o kaya sa mag-anak, sa church, ganun. Pag ang puso mo puno ng galit, mas doon napasok yung kapangyarihan ng diablo. Mas doon kanya hahatakin pa ba. Yun yung mga gusto ng mga diablo, yung tipong lugmo ka na, ipuno ka ng galit Ang dali mong pasukin, di ba? So kailangan magpatawad tayo. Kumbaga may kasabihan yan Pag binato tayo ng tinapay, batuhin mo na salita ng Diyos. O kaya, pag galit sa'yo isang tao, ipakita mo sa kanya na hindi ka galit sa kanya. Pakita mo na okay ka, normal ka lang sa kanya. Mas ikalulugod ng Diyos natin yun kasi may mabuti kang puso. Sa physical, paano naman? Sa physical naman, ganito yan. Pag galit yung puso mo, kasi katanim ka ng sama ng loob, ang mangyayari sa'yo ganito. Pwede kang atakin sa puso, pwede kang tumaas ng high blood, pwede kang magka-blood sugar, pwede ka pang marami yung pwedeng mangyari sa'yo masama. Baka maikaiksi ng buhay mo. Di ba? Kailangan lagi lang masaya yung puso natin. Puso, yung isip. Kaya humingi tayo lagi sa Lord na wisdom, knowledge, understanding. So napaka-ingsing mensahe lang yun, numbers na yun. Matthew 6:14 to 15. Pero napaka-meaningful. Kaya hanggang dito na lang. God bless sa inyo. This is Kuya A. How are you today? God bless everyone.